Ang title po ng ating pag-aaralan ay pinamagatang tagumpay ang pag-ibig ni Jesus. So imagine niyo, pwede naman sabihin natin may tagumpay sa pag-ibig ni Jesus. Pero ginawa natin kumbaga sa anong i-declare na natin na ang pag-ibig ni Jesus may tagumpay. Tagumpay ang pag-ibig ni Jesus. There is victory sa love na nagagaling po sa ating Panginoong Jesus. Ang ating text po ay magagaling sa Efeso chapter 4 verse 31 hanggang chapter 5 verse 2. Basahin po natin. Sabi po dyan, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, uod at galit. Huwag na kayong mangugulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yamang kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mapamang-alay at handog sa Diyos. Sige po tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mapagpalang gabing ito. Minsan pa, Lord, salamat po sapagkat yung pag-ibig niyo po sa amin, napaka-genuine. At yung pag-ibig niyo po sa amin, Lord, napaka-unconditional. And we thank you, Panginoon, dahil po sa pag-ibig niyo po sa amin. And by your grace alone, Lord, we are saved. At yung grace na yun, Lord, pinatunayan mo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kasaganang pag-ibig niyo po sa amin, nandito kami, Lord, sa iyong paanan. At dalangin namin, Lord, sa aming pag-aaralan sa gabing ito, tulungan niyo rin kami ng mahal ng nakalulugod po sa inyo upang maranasan namin yung katagumpayan na nagagaling po sa inyo bunga ng pagmamahal. Kaya maraming po salamat, Ama. Pag-inahin po kami. Nawa ang mensaheng ito yung maging pagpapala sa aming lahat, hindi magiging isura ni naman, kundi maunawaan namin, Panginoon, kung gaano niyo po kami minamahal. Salamat po. Ngayon pa lang, Lord, lahat po ng papuri ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Napakasarap po, no? Actually, sa totoo lang, masarap po talaga magmahal. Yung love po, no? Sabi nga ng Biblia, we love because He first loves us. Minahal muna tayo ng Panginoon. At sa Kanya ito nagmula. Actually, hindi natin kaya magmahal. Ang pag-ibig na to, hindi natin kaya gawin kung sagana ang sarili lamang natin. Kung iisipin niyo po, masarap pong magmahal. Masarap pong mahalin ang taong kaibig-ibig. Di ba po? Masarap gawa ng maganda, ng tama, ng maayos. Yung taong gumagawa rin sa'yo ng tama, maganda, at maayos. Madaling makitungo sa taong maganda yung pakikitungo sa'yo. Maganda siyang gawa ng maganda, kung maganda niyang ginagawa sa'yo. Eh, paano naman kung hindi kaibig-ibig? Kaya nating magmahal. Paano mamahalin ang taong gumagawa ng hindi tama? O paano natin mamahalin ang taong hindi gumagawa ng maganda sa atin? Magagawa kaya natin magmahal. Mahirap po kasi bilang tao, nature po natin ito eh. Nature po natin yung pagiging makasarili. Kung babalikan po natin yung Book of Genesis sa panahon ni Eva, nung sila po nagkasala sa Panginoon, kasi imagine niyo po, sabi ng Panginoon, maaari yung kainin ng anuman dyan sa paraiso, maliban sa dyan sa bunga ng punong kahoy na yan. Eh, naniniwala naman ako, ang choices nila, hindi lang bahay kubo. Di ba? Apple, basta lahat ng klase ng bungang kahoy, pwede nilang makain, pero bakit nagkaroon pa sila ng interes sa isang punong kahoy na sinabi kong bawal at huwag nilang kakainin? Kaya ang dami nilang choices. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng desire na hanapin kung ano wala sa kanila. At yung bulb ng diyado sa kanila na, totoo ba pag kinain mo yan? Totoo bang sinabi ng Diyos pag kinain niyo yan, mamamatay kayo?
Sinabi na ng Panginoon nagbigay na ng utos ng Diyos. At nung sila ay magkasala, di kinumpronta sila ng Panginoon. Anong sabi ni Adan? Kasi yung babae. Anong sabi ni Eva? Kasi yung ahas. Ibig sabihin ng tao, maging sa panahon ngayon, makasarili. Imbis na tingnan, meron ba akong pagkukulang? Hindi, meron ba akong pagkakamali? Meron ba akong nasabing hindi tama, hindi maganda? Hindi, ang thinking ng tao, kasi kaya naman nangyari tayo sa iyo. Hindi naman mangyayari ito kung hindi mo ginawa. Naghahanap lagi na masisisi. Para lang ma-excuse yung sarili niya, mailabas yung sarili niya, ma-justify yung sarili niya. That is the very nature of every human. Sabihin natin, hindi naman lahat. Kahit nga po, bata, di ba? Wala namang nagturo sa bata magsinungaling. Pero nagagawa nila magsinungaling. Bakit? Kasi gusto nila iligtas yung sarili nila. And that is selfish. No? Kaya, minsan ang tao, ayaw natin na nalalamangan tayo, ayaw natin na naaargabyado tayo, ayaw natin na minapaliit tayo, ayaw natin na sinasaktan tayo, ayaw natin na sinisiraan tayo, ayaw din natin ang ginagawa tayo na hindi maganda. Natural yun kasi ayaw naman talaga natin yun. Sino ba naman may gusto ng gano'n, di ba? Pero ang punto dito, yung pagiging selfish ng tao, nagkakaroon siya ng thinking o nagkakaroon siya ng ng thinking ng mindset o initiative na magiganti at magkaroon ng hustisya dun sa nangyari sa kanya. Hindi, gaganti ako. Kailangan ganun mangyari dito. Bakit? Kasi gusto niya magkaroon ng justice yung ginawa sa kanya. We tend to take revenge para magkaroon ng hustisya. Justice na we want to be done according to our own will, not to the will of God. Pero hindi na po ganun. Dahil nga po, may tagumpay sa pag-ibig. May tagumpay ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Nagsimula po yun nung tayo ay tinawag po ng Panginoon. Hello? Ayan. Sabi nga po dyan, basahin po natin. Sa ikalawang Korinto chapter 5, verse 17, sabi po dyan, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Yung ating pagiging selfish, nagiging selfless. Binabago po tayo ng Panginoon dahil tayo po ay bago ng nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Tayo po ay binago na ng Panginoon. Hindi na po tayo naghahanap ng pagiging ganti. Hindi na tayo nag-iisip na sana makaharap ng tao to, sana ganito mangyari dito. No, lahat po tinitiwala natin sa Panginoon. Isang bagay na hindi natin magagawa maliban lang sa tulong ng Panginoon. Sabi nga niya sa Lucas 1:37, kung anong imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. At itong imposible na magawa ng isang tao, kasi para po sa akin, imposible po talaga na ang isang tao magmahal nang hindi ka magkaibig-ibig maliban lang sa tulong ng banal na Espiritu dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung kaya kong magmahal nang hindi ka mahal-mahal, kapatid, hindi ikaw yun. That is the Holy Spirit working on you. Dahil yung imposible sa tao, wala pang imposible sa Diyos. Dahil binago na tayo ng Panginoon dahil sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga ako ng Galatians 2:20, basahin po natin, no? Sabi ko dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan, ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi na, hindi na ako. Hindi lang po tayo nabubuhay.
Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Kaya imposible talaga na kaya natin magmahal kung tayo lang din naman. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa Kanya na nabubuhay sa atin, nagagawa natin magmahal. Kahit to the point na yung tao, hindi ka mahal-mahal. Kita nyo lang kung gano'ng mahusay ang Panginoon sa buhay po natin lahat. Minsan po, inisip ko ito napakahusay talaga ng Panginoon Napakahusay talaga ng Panginoon. Napakahirap po ng bagay na ito. Ang tao, gusto niya talaga justice Pero yung Lord, tinuturuan tayo magmahal na naayon po sa Kanya. Binabago po ng Panginoon yung ating pag-uugali. Yung dating pag-uugali natin na pagiging makasarili. Yung ugali natin na parang gusto natin, lahat ayon sa atin, lahat nabibigyan ng kasagutan sa ating buhay, lahat ng kaaway natin dapat bumagsak. Inaalis ng Panginoon, binabago niya yung ating ganung thinking, binabago niya yung disposition natin, binabago niya yung ating attitude, binabago niya yung ating character, binabago niya yung ating pagkatao, binabago niya yung ating pag-uugali. Ngayon po, ano ba yun? Ano po ba yung mga ugali dapat na maging tikas sa isang tunay na mananampalataya? Ano ba itong mga bagay na ito? Tatlong bagay lang po, Una, dapat marunong kang umiwas sa sama ng loob. Pangalawa, dapat marunong kang magpatawad. Pangatlo, dapat marunong kang magmahal tulad ni Kristo. Sa isa po natin, unang punto, balik po tayo sa Efeso chapter 4. Ang sabi po dyan, dapat marunong kang umiwas sa sama ng loob. Sabi po ng verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, buod at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalangit at mananakit ng damdamin ng kapwa. So, sabi po dito, yung sama ng loob, yung tampo, yung galit, at yung buod, dapat daw pala inaalis na natin. Kasi actually gusto siyang alisin ng Panginoon sa atin Pero ang instruction dito, alisin natin. Huwag natin yakapin. Yung sama ng loob po, wala pong exempted yan. Lahat po tayo nakakaranas na disappointment, nakakaranas tayo ng unsatisfied. No? Minsan may mga biglaang bagay na hindi natin na-expect, hindi tayo handa. Kaya nakakaramdam tayo na hindi maganda. Pero nais ng Panginoon, huwag natin patagalin. Bakit po? Kasi po yung sama ng loob, kapag lumalim siya, nagkakaroon ng tampo. Yung tampo, kapag lumalim, nagkakaroon ng galit. At yung galit, kapag lumalim, nagiging buod. Pag po galit o katangian na hindi ka lumulubog sa Panginoon. Kaya doon pala sa una, ang nais ng Panginoon, umiwas na tayo. Ngayon, ano yung dapat natin gawin para makaiwas tayo na yung ating loob patuloy na sumama? No? Ang una po dito, sabi ko dito, huwag tayo magtatanim ng sama ng loob. Imagine niyo po si Jose sa Book of Genesis. Si Jose po ay, alam naman po natin, siya po si Joseph the Dreamer. Nagkaroon siya ng pangitayin sa pamamagitan ng panaginip. At yung panaginip niya yun, ibinahagi niya sa kanyang magulang at sa mga kapatid. Ito naman mga kapatid niya, nagsedo sa kanya. Kasi nga, ang panaginip ni Jose, luluhod sila yung mga kapatid, pati ang mga magulang. Siyempre, para namang ano yung panaginip ni Jose, no? Parang napakayabang naman yung panaginip niya. Hindi matanggap ng kanyang mga kapatid. Ito mga magkakapatid, nagkaroon sila ng pagpaplano. Patayin natin si Jose. Maigi na lang, inawat sila ni Ruben. At nagsuggest si Ruben na ihulog na lang sa balon. Sa atin ang bigay yung balon yun, tuyo. Siyempre, hindi ka naman magbabalon ng mababaw. At maaaring yung lalim ng balon yun na tuyo dahil tagtuyot.
Hindi naman binabanggit ng Biblia, pero malamang sa malamang, nagkaroon doon ng maaaring pilay, pagsakit ng paa, o sugat. No? Sa madaling salita, sinaktan siya ng kanyang mga kapatid. At hindi nagtapos doon, ibinenta pa siya sa halagang 20 pieces of silver. Tapos, nagdaan pa sila na kunyari si Jose ay pinatay ng mabangis na hayop para makita sa kanilang amang siya na wala na yung kanyang anak. Pero kung babasahin niyo po yung chapter 37 na sa mga susunod na talata, hindi man lang umimik si Jose. Hindi man lang siya nagsalita kung bakit niyo ginagawa sa akin ito, anong kasalanan ko sa inyo. Wala siyang ganun. Tahimik lang si Jose. Ganun din si Jesus. Ito naman kay Jesus po, no? Sa Matthew 26, verse 67 hanggang 68, pwede niyo po basahin, kwento ko na lang po sa inyo. Ito naman yung time kung saan kaharap po ni Jesus yung mga kataas-taas na kapulungan, pulong saserdote, mga leader ng Israel, na hinahanapan siya ng maikakaso sa kanya. And then, wala silang maipintas o makita hindi maganda kay Jesus. And then, nagtanong yung pinakapulong saserdote, alang-alang sa Panginoon. Basahin mo natin, no? Maganda po yung part na yun, Matthew 26. Kasi tinitest siya, hinuhuli siya sa pananalita. May nagkwento kasi ng dalawang tao na sinasabi na sabi daw ni Jesus, itong templong ito, ibabagsak. At pagkalipas ng tatlong araw, muli mo itong itatayo. Sabi po dito, no, basahin po natin yung verse 67 po. 63 po na, sabi dito, ngunit hindi umimik si Jesus, kaya sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi, at sinasabi ko sa inyo, di na magtatagalan makikita ninyo ang anak ng tao na nauupo sa kanan ng makapangyarihan Diyos na dumarating na nasa alapakan. Pagkarinig nito, pinunin ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila. Sabi ng kapulungan, dapat siyang mamatay. Ito na po yung manindig. Verse 67, dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinudyan, Hoy Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Kahit basahin po namin yung mga susunod na talata, kahit isang salita, hindi po umimik ang ating Panginoon, Yesu Kristo. Napakahirap po ng bagay na yun. Napakahirap po. May konting aray. May konting pagdadahilan o pagbibigay ng alibay. Yung bata nga po, di ba, pag sinaway mo lang, meron na hanggang depensa na, kasi po ganito, kasi po ganyan. Hindi ka ba nga sinasaktan, may hawak pa lang yung hanger o kaya chinelas yung nanay mo, malayo ka pa lang, nagdadahilan ka na. Si Jesus, dinuraan, sinampal, kahit isang salita, hindi siya umimik. Ibig sabihin, si Jose at maging ang ating Panginoon Jesus, hindi sila nagkatanim ng sama nito. Maging si Esteban, sabi niya, si Esteban po, di ba, kung hindi ako nagkakamali, pinagbabato siya. Nakita ng Panginoon Jesus mula sa langit at nakita ni Esteban kumatayo ang Panginoon. Ngunit sabi ni Esteban, wag po, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. So kung tutusin, pwede naman gawin ni Esteban, iligtas mo ako sa mga tao bro. Mga lahi sila, Satanas. Pwede niya naman sabihin yun eh. Pero hindi siya umimik. Pagpus, pinag-pray niya pa sa Panginoon. Yung mga tao gumagawa sa kanya nang hindi tama. Hindi naman mali yung ginagawa ni Esteban. Nasa tama naman siya. Pero siya pa rin na nag-adjust. Dahil ayaw niya na magkaroon ng sama ng loob
sa tao. Ikalawa po, no, sabi po dito, huwag daw tayo magtatalim ng galit upang hindi tayo magkasala. Sabi po dito sa Leviticus chapter 19 verse 17, sabi po, huwag kayong magtatalim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. So, nais po ng Panginoon na huwag tayo magtatanim ng galit kanina. At sino to yung unang magbe-benepisyo nun? Tayo. Bakit? Kasi kapag hindi tayo nagtanim ng galit, hindi tayo magkakasala sa Panginoon. Kapag ang tao nagagalit, ano ba yung ginagawa niya? Madalas, kung mababasa niyo sa kawikaan, ang tao nagagalit, nagbungang magmang. Ang tao nagagalit, may mga nasasabing hindi niya dapat sabihin na hindi niya na pwedeng bawiin. Inililigtas tayo ng Panginoon sa ganong pag-ugali. Kaya, ang nais po ng Panginoon, huwag tayo magalit. Makakaramdam ka, pero hanggat kaya mo makamove on, makamove forward agad, matutuwa ang Panginoon. Tignan niyo po ito, no? Yung kwento po ng prodigal son. Di ba po yung prodigal son? Dalawa sila magkapatid. Yung bunso anak, ito po yung prodigal son. Siya po yung nag-request sa kanyang ama na yung ating mana, ama ko, yung mana ko, hatiin na natin, kukunin ko na. And then binigay sa kanya ng kanyang ama. Umalis siya, pinagbenta niya yung property ng kanyang mana, and then inubos niya sa babae, sa bisyo, hanggang sa dumating yung punto na ubos. Nagsabi ng Biblia, yung kanyang paghihirap, umabot sa point na ninasa niya ng kainin yung mga bungang kahoy na pinagkainan ng mga alaga niya. And then nag-decide siya umuwi at humingi ng tawad, unang-una sa Diyos at sa kanyang ama. Ngayon, ito na, e di, nung umuwi siya, sabi ng kanyang ama, siya'y namatay at ngayon, muling nabuhay. No? Nung nalaman ng panganay na anak na merong party-party dun sa bahay nila, nagtawag siya ng alipin, tinanong niya, bakit merong celebration? Sabi ng isang alipin. Kasi po, umuwi po yung inyong bulsong kapatid at pinaghanda po ng inyong ama. Pinapakay po ng inyong ama ang pinatapagbuya at nagkaroon ng salo-salo. Sapagkat ang sabi ng inyong ama, ang inyong kapatid ay namatay, muling nabuhay. Ang nakakalungkot po, hindi matanggap ng panganay na anak. Teka, sabi nga po dito, pasahin ko nanay, no? Alam niyo po, pag iniisip ko itong kapatid ng prodigal son, nabibless ako sa kanya eh. Sabi po dito sa chapter 15 ng Lucas, verse 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. 29. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit diminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. 30. Subalit nang dumating ang inyong anak na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa niyo siya ng pinatabang kuya. So imagine niyo, no? Dito pinatutunayan na yung kapatid ng prodigal son ay hindi naglilingkod ng totoo sa Diyos. Bakit kano? Bakit naman siya manunumban? Diba? Bakit na naman susumbatan ng kanyang ama? Kung ginawa niya naman yun mula sa kanyang puso. At bakit niya ikukumpara yung sarili niya doon sa prodigal son? Bakit niya gagawin yun? Doon na mapatunayan kung ano yung bunga ng galit. Kasi hindi naman binanggit ng Biblia kung gaano katagal na wala yung prodigal son. Pero yung mga nagawa ng prodigal son, nung bumalik siya, natatandaan pa nung panganay na kapatid. Doon pinatutunayan ng Biblia na itong panganay na anak, galit.
sa kanyang kapatid. Kasi naaalala niya pa yung mga masasamang ginawa ng kanyang kapatid sa kanilang sambahayan. May naalala nga po ko, may isang, hindi ko na lang po babanggitin kung sino. Kanina ko lang po napanood ko eh. May isang lalaki na mananampalataya. Ang ganda ng testimony niya eh. Laban na pala. Ang ganda ng testimony niya, sabi ng lalaki, may nagtatanong kasi sa kanya, bakit at paano mo napatawad yung asawa mo na nanganon niya? Sabi ng lalaki, sabi ko ng lalaki, sabi ko ng lalaki, ulit ko ba no? Sabi ko nung nag-i-interview, yung asawa ng babae na nanganon niya, paano mo siya napatawad? Sabi ng lalaki, makasalanan din naman ako eh. Marami din naman ako nag-uong pagkakamali sa buhay ko eh. Pero pinatawad ako ni Kristo. Bakit hindi ko siya matatawarin? Please na bis ako doon. Grabe yung love ng tao yun. Meron pa ako narinig, sabi doon, yung kanyang asawa, ay yung kanyang anak, direct, pinatay. Pero alam niyo kung yung ginawa ng lalaki, winitnessan niya na born again, at ang sabi ng testimony, itong na-born again na bilang siya sa miskal, sabi ko nag-witness na pinatay yung anak ng galing. Ikaw ay nakakulong sa pisikal, ngunit ikaw ay malaya na sa spiritual. Gaano kalalim yung pag-ibig na yun? Hindi magagawa ng tao yun. Ikaw nga lang, masaktan yung anak mo eh. Meron ka ng intention na gumanti. Pero ito, pinatay, ginahasa. Yung isa, yung kanyang asawa, niloko siya, nangaling niya yung asawa niya, pero tinanggap niya, pinatawad niya. Ganun kalalim yung pag-ibig ng Panginoon. Tapos itong kapatid ng prodigal son, wala namang ginawang masama sa kanya, sa tatay niya lang eh. Pero yung galit niya, hanggang sa nakabalik yung kapatid niya, nananatiling na doon. Imagine niyo po ito mga kapatid. Siguro naman tayo ay nakaranas na meron ng agabiyari po sa atin. Meron gumawa na hindi maganda sa atin. At maaari sabihin natin sa oras na ito, napatawad na natin sila. Eh, paano mo pumasok dito? Mapapatunayan mo ba sa Diyos na napatawad mo na siya? Pumasok dito, gusto ko magsuko ng buhay sa Panginoon. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Tapos ikaw na sinasabi ko, napatawad mo siya. Malis ka dito, hindi ka pwede dito. Sino tayo? Meron pa isang testimony. Ito po, pastor naman. Ito po, pastor na to, dating mamamatay tao. Ngayon, hitman po siya. Itong hitman na daw, may kaibigang hitman. Itong hitman, number 1, pinatay siya ni hitman, number 2. Binari siya. Na-hospital siya. At mahabang panahon na parang umatos. Hanggang sa muli siya nagkamalay. At nung nagkamalay siya, ang kanyang testimony na encounter niya ang Panginoon. Siya'y nag-born again, nagpatuloy sa Panginoon, inalimutan niya yung pagiging hitman, at nagpastor. Ito na yung magandang parte. Nung nagpapastor na siya, yung bumaril sa kanya, pumasok sa simbahan. Imagine niyo po, may gumawa ng masama sa pumasok sa simbahan. Eh yung binaril siya. Nag-ako buhay siya. Tapos naging membro niya. Imagine niyo po kung gano'ng katakila ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin kaya yun. Hindi nila kaya yun. Pero nagawa nila dahil sa Panginoong Jesus. Amen po? Di ba po nagpakahusay ng Panginoon? Yun yung hindi naranasan ng pangalanan ng prodigal son. Pero kung na-encounter lang ng batang ito ang Panginoong Jesus, magiging iba yung tanda. Tungkol sa kanyang kapatid. Mauunawaan niya yung kanyang ama, na sabi ng ama, siya ay namatay, at muli na buhay. And that is love namin from Jesus.
Amen po. Purihin po ang Panginoon. Ito po, no? Dapat tayo marunong umiwas sa sama ng loob. Paano? Bakit maghihigali, bagkus, suklian ng pag-ibig? Leviticus chapter 19 pa rin po, verse 18. Ang sabi po dito, huwag kang mag-iiganti o magtatanggit ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, nais po ng Panginoon, imbis na gumanti tayo, dapat pala suklian natin sila ng pag-ibig. Napakahirap ito. Pag binatukan ng bato, dapat pala binabato mo siya ng tinapay. Pag meron sinabing hindi maganda sa iyo, dapat pala yung nararamdaman mo sa kanya kung gano'n mo siya mamahal. Naalala ko, isa namin kapatira ito, hindi ko lang mababagitin ko sino. Pinagtanuhan siya ng kanyang mga kapabaho na magbuwa siyang masama. Alam mo kung ginawa niya, dinadala niya ng halian, inaalam niya ng pagkain. At sa biyaya ng Panginoon, hindi inaayos ng Panginoon yung kanilang workplace. Kasi kung tayo ay gaganti, wala siyang magandang magiging buwan. Kaya ang tinuturo sa akin ng Panginoon, natin natin sila ng pagmamahal. Sapagkat ang kalooban ng Panginoon, ang pag-ibig po, meron siyang kakayaan pumawi ng napakaraming kasalanan. 1 Peter chapter 4 verse 8. Ang sabi mo dito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay bumabawi ng maraming kasalanan. So, ang nais mo ng Panginoon, ma-i-apply natin ito sa ating mga, kasi madaling sabihin, nagmamahal tayo. Pero paano kapag nasa harap mo na yung taong gumawa sa'yo na hindi maganda? Magagawa mo kaya siyang mahalin? Magagawa lang natin yung kung i-apply po natin yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. At hayaan po natin na ang Diyos ang gumanti. Sapagkat po yung pag-iigante, sa Panginoon po ito eh. Hindi po ito sa atin eh. Bakit? Kasi tayo po ay nasa ilalim ng pagmamayari ng Panginoon. Tayo po ay mga anak ng Diyos. No? At walang ibang kundi ang Diyos. Kaya siya lang yung may karapatan gumawa at umantig sa mga gumawa sa atin na hindi maganda. Ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Kasi kung tayo po gaganti, imagine din po, no? Sabi ng Biblia, ang kaisipan ng tao ay hindi kaisipan ng Diyos. Kung paano ang langit ay higit na mataas, ganoon din ang kaisipan ng Panginoon. Hindi po maaabot ng ating inaakala. At ang sabi ng Biblia, ang inaakala ng tao na karunungan ay kamangmangan lamang sa Diyos. Kaya kung ano po yung iniisip natin na pwede natin gawin para makabawi, walang-wala po yan sa kakayahan po ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia dito sa Romans chapter 12, verse 19, mga minamahal, huwag kayong mag-iiganti. Ipaubayan ninyo yan sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pag-iiganti. Ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. Hayaan mo natin sa Panginoon kasi hindi natin ito problema eh. Ang ating focus, delight yourself unto the Lord. Ang ating focus, seek first His kingdom. Yun yung ating focus. Maglipod sa Panginoon sa Espiritu ng katotohanan, magpuri sa Kanya, ibigay natin sa Kanya ating buong puso, buong kaluluwa, buong katawan, buong pag-iisip. Yun po yung role natin. The rest, Panginoon na bahala doon. Kaya, kung kayo po nakakaranas po kayo ng persecution sa inyong trabaho, sa eskwelahan, sa inyong mga kapitbahay na ito, born again ka, hallelujah pa kayo, mga balot-balot pa kayo, huwag po kayo gaganti. Ipagkatiwala natin sa Panginoon.
gusto sa atin gano'n. Gamitin tayo ng Panginoon para maligtas sila. At minsan nga, yung mga tao gano'n, sila pa, yung mga nag-born again, sila pa yung mga tinatawag ng Panginoon. Tulad ni Pablo, imagine niyo kung gano'ng kasama yung ginagawa ni Pablo. Pero tinawag siya ng Diyos. Dahil maganda yung testimony na ipinakita ni Esteban nung panahong pinagbawagal siya. At ganoon din po sa atin. Hayaan po natin ang Panginoon sa bagay nito. Tandaan po natin, no? Sabi po dito, lahat po tayo nakakaroon nito. Sinasama po yung word natin. No? Pero kung natin nahayaan po tayo, kasi hindi tayo yung mag-beneficial. Tayo rin po yung mag-beneficial. Kaya tandaan po natin, lahat po tayo nakakaroon ng ganito. Ngunit ang kalooban ng Diyos ay huwag tayong magtatanim ng sama ng loob, ng galit, ng tubod. Bagkus, suklayan natin ang pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Sabi po niyan, sa ganitong paraan, mapapakita at mapapatunayan natin sa mundo ito na tayo ay naiba at si Jesus ang nagbubuhay sa ating mga buhay. Amen po? Puri po, Panginoon. Kalawang punto po, no? Sabi po dito, ano ba yung galing dapat maging likas sa isang tunay na mananampalataya? Dapat daw marunong tayo magpatawad. Kaya ba natin magpatawad kahit hindi lang sorry? Tandaan niyo po, si Jesus binigay niya na yung buhay niya, hindi pa tayo tao. Hindi pa tayo nagsasorry, pinatawad na tayo ng Panginoon. Kaya ba natin? Sige po, talakayin po natin, no? Sabi po ng Efeso chapter 4, verse 32, letter A lang po. Sa halip, maging mabait kayo at mabuti, magpatawad kayo sa isa't isa. This is the will of God po sa ating mga buhay. Kasi lahat naman ng tao sa mundo ito may differences. Maging sa pamilya, minsan nga, sa sambahayan, pero tinatawag na black sheep na. Pero kung walang mag-adjust, meron tayong mapayapaan. Kung walang mag-i-step back, meron kayang kagalakan. Wala po nung imagine niyo po ito, no? Kapag ang mag-asawa nag-away, sa tingin niyo po sino na nanalo? Sino po? Babae, diba? Kapag nag-away po mag-ina, o kaya mag-ama, sino po na nanalo? Wala. Depende na. Lumalabas na amalhin pa yung magulang, hindi nyo ko na wala ko sa sitwasyon ko, iba na ngayon. Yung mga ganun. Nag-away yung mga magkapatid, sino pa na nanalo? Yung bunso, lagi umiiyak yung panganay. Minsan sa church may ganun din. Pero alam niyo sino pa na nanalo? Pag may nag-aaway. Ang Diablo. Dahil ito yung kanyang role. Gusto niya ng tuluhan, gusto niya ng pagkakabahagi, gusto niya ng gulo, dahil yung role niya, gusto niya pa sa akin yung dinisenyo ng Panginoon. Huwag tayong papain. Minsan po, no, hindi ko alam kung naniniwala kayo, pero lagi ko sinasabi. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, sinabi rin ni Pastor Paul. Hindi po kami nag-aaway pag-asawa. Bakit tayo? Kasi ang pag-aaway ganito. Ang pag-aaway po, dalawa o mas maraming tao. And that is away. Halimbawa, galit yung isa. Sinabayan yung isa. That is away. Pero kapag nagalit yung isa, inunawa ng pangalawa, sino ang nang-aaway? Yung galit lang. Yung isa, umuunawa. Walang away. Kasi merong nag-adjust. Ganun po yung aming ina-apply. Hindi importante po, no? Kung ano yung
sitwasyon, kung ano yung gravity ng pinag-aawayan. Ang mahalaga, dapat merong nag-a-adjust. Dahil tatandaan po natin, kapag ang bahay ng sambayan, ang iglesia magulo, walang ibang nananalo, hindi ang jambyo. Pero kapag laging merong nag-a-adjust, laging merong umunawa, may umiintindi, may nagtitiis, may nagpapatawad, may nagbibigay sa sarili, merong umiibig, walang ibang nananalo, kundi ang Panginoon. At yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. Salamat po sa Panginoon. Dahil po ang Panginoon natin, siya po ay Diyos ng ayusan. At Diyos siya ng mapayapaan. Ang Panginoon, hindi po siya nagulugod sa kaguluhan. At hindi nakakalugod sa Panginoon ang simbahan, ang sambahayan, at community na magulo. Dahil hindi ganun dinisenyo ng Panginoon ang ating mga buhay. Na kung paano nag-adjust ang Panginoon sa atin, dapat nawa tayo din. Para na sa gano'n, hindi tayo malaya ng kaaway. Ngayon po, sabi dito, hindi importante kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang importante ay kung sino ang may handang mababa at gumawa ng paraan para sa ayusan at kapayapaan. Yun yung importante. Ano yung desire mo? Gusto mo bang i-program yung sarili mo? O ang pinopromote mo ay yung love, yung peace, and yung joy sa mga tao sa paligid mo. Nasabi nga ng Biblia, yung mga nagnanasan ng kapayapaan, mapalad sila eh. Hindi po sinabi ng Biblia na yung nanalo sa argumento o mapalad. Hindi. Ang sinasabi ko ng Biblia sa Matthew chapter 5, verse 9, yung mga gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan, sila yung tunay na mapalad. At yung mga nagpapakumbaba, sila yung tunay na mapalad. At hindi lang basta mapalad, meron pang pangako na ibinigay ang Panginoon sa mga naghahanap ng kapayapaan at sa mga nagpapakumbaba. Sabi ko ng Matthew 5:5, pinagpala ang mga magpapakumbaba sapagkat mamanahan nila ang daigdig. Imagine ko, nagpakababa ka lang, mayaman ka na. Napakahusay na ang Panginoon talaga. Sa verse 9 po, sabi ko dito, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga tao nag-aanak ng peace. Yung mga tao hindi nagdagano, hindi nangingiayon, at lagi na sinasaalang-alang kung ano yung mga kabuti. Sila daw yung mga tao ituturing ng mga anak ng Diyos. Imagine niyo, at ito yung nais ng Panginoon na ating gawin sa ating mga buhay. Dapat matutunan natin magpatawad. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa ating. Balik po tayo sa Efeso 4. Yung letter B lang po ng verse 13. Ako lang po. Sabi ko dito, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Gaano ang pagbigat? Naalala niyo yung pinakwento ko kanina? Grabe yun. Hindi, sigatay. Nakalugay ng asawa niya. Pero nagawa niya ng patawad. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, even though your sin is as red as scarlet, come to me, I can turn it as white as snow. Napakahusay talaga. Kahit gaano malalim, kahit gaano mabigat, kahit gaano magrabe, yung pagkakasala natin, pinatawad tayo ng Panginoon. At nawa, ganun din tayo sa ating kapwa. No? Alisin na natin yung what if hindi siya magbago, what if patuloy na tayo kung ginagawa ng ganito. Pero kasi dapat ganito muna yung gawin niya. Ang Panginoon hindi. Nagmahal siya, unconditional. Binigay niya na yung sarili niya
pa tayo tao. Hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad sa Panginoon, binigyan niya na yung kanyang sarili. Kaya sabi nga ng Panginoon, namatay siya. While we are still sinners, Christ died for us. Yan ang sa iyo, Panginoon, sa ating mga buhay. Makasalanan pa lamang tayo, namatay na ang Panginoon Jesus para sa atin. At nawa tayo din, magbigay natin yung tunay na pagmamahal na nagagaling po sa Panginoon. Karaan mo ang kabigat o kalala, mag-sorry man o hindi, yung gumawa niya sa atin. Kaya sinasabi ko nga, ano pag dumating dyan? Kaya mo kaya? Kaya? At tayo po ay guided ng banal na Espiritu. At ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kalakan, kapalitan, ihan, pag-ibig sa sarili, na nagmamanifest sa ating mga buhay. At ang sabi ng Panginoon sa mundo ito, puno ng mapagandiyat, ibahin mo yung loob na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. At sabi ng Panginoon, I am always with you, I will never leave nor forsake you. Kasama natin ng Panginoon. Kaya magagawa natin ito dahil sa Panginoon na kasama natin. Mahihirapan tayo kung mangingibabaw ang laman. Yung ating sarili, yung ating katwiran, mahihirapan tayo. Pero sabi na, the flesh is weak, but the Spirit is ready. Kasama po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Spirit. Lagi siya nakahanda para tulungan tayo na magawa natin yung inaakala natin sa harapan ko ng tao. Sabi po dito, no? Kapag tayo ay marunong magpatawad, patatawarin din tayo ng Panginoon. Sabi po dyan sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Look there. Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So imagine niyo, no? Kung tayo pinatawad ng Panginoon, tapos hindi tayo marunong magpatawad, do you think patatawarin mo tayo ng Panginoon? The Bible says hindi. Kaya ngayon pa lang, kasi ito yung turo ng Panginoon, paano mananalangin? Imagine mo nag-birthday ka, meron kang hindi pinapatawad, tapos magsasorry ka sa Panginoon. Patatawarin mo ba? Sabi ng Bible, hindi. Kaya dapat pala, marunong tayo magpatawad. Kasi sa ganoon, patawarin din tayo ng Panginoon. Nagbigay ng parable ng Panginoon ko, no? Sa Matthew chapter 18. Alin yung tungkol sa alipin na hindi marunong magpatawad. Yung isang alipin, meron siyang milyong utang sa kanyang hari. At itong hari nito, gusto siyang ibenta yung asawa niya, yung anak niya, para makabayad siya. Ngayon, ang ginawa ng alipin, nagmakaawa, bukod. At yung hari na awa, pinatawad. At pinalis. Ngayon, itong alipin ito, nakita niya yung kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya. Na sinisingil niya. At ang sabi ng Biblia, ang utang sa kanya, libo lang. Isipin niyo, 4 million, 2,000. Ganun yung comparison. Pero itong alipin ito, sinisingil niya yung kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya. At itong kapwa alipin niya, nagmamakaawa, na hindi niya mababayaran yung utang, napatawaran siya. Pero ano ginawa ng mga alipin? Pinakulong niya hanggang sa kabayan ng pagkakaroon. Ngayon naman dito, itong alipin ito, yung hindi niya pagpapatawad sa kanyang kapwa, nakarating sa hari. Pinatawad siya.
Sabi ng hari sa kanya, pinatawad ka sa mga utang mo sa akin, tapos ikaw hindi mo nagawa. Inaakala ko pa naman na gagawin mo rin yung ginawa ko sa iyo. Dahil dyan, verse 38 hanggang 35 po ng chapter 18 ng Matthew. Dahil dyan, sabi dito, naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay pinagbilanggo hanggang sa babayaran ng buo ng kanyang utang. Verse 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung hindi ninyo tapos-pusong pagkatawarin ang inyong kapatid. Kung tayo po hindi marunong magpatawad, kung ano po yung sinabi ng alipin, binilang mo siya, pinarusahan siya ng Diyos dahil hindi niya kaya magpatawad, ganun din yung ating mararanasan. Kaya para hindi po tayo magkasala sa Panginoon, dapat marunong tayo magpatawad. Amen po, no? Mahirap po ito, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, magagawa natin ito. Ang Panginoong Jesus nagbigay siya ng napakaganda na halimbawa. Ulitin ko, while we are still sinners, Christ died for us. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Nagkatawang tao, ibigay yung kanyang sarili para sa atin. Tularan natin ang Panginoong Jesus. Kaya natin ito. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Kaya natin ito. Amen po, no? Kaya natin yan. Kasi wala naman po yung makikilama kung hindi tayo naman eh. Kung hindi tayo magkakasala sa Panginoon. Magiging punong-puno ka ng kagalakan kung kaya paano ng buhay. Wala pa tayong iiwasan. At pumasok mo dyan, welcome. Malaking na po ka. Amen po? Sensya na po kayo. Ako'y nag-bless mo talaga sa pag-ibig mo ng Panginoon. Walang kaya magmulan. Pero salamat sa banal na Espiritu, magagawa natin ito. Sabi po dito, next po. Ang sabi po dyan, magpatawaran tayo tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Sa ganitong paraan, mapapakita at mapapatunayan natin sa mundo ito na tayo ay naiiba at si Jesus ang nagbibigay at si Jesus ang nabubuhay sa ating buhay. Yun yung nagsaset sa atin sa mundo ito. Kapag nagagawa natin ito, makikita ng mundo ito, Jesus is the life of God. Okay. Amen po. Ikatlong punto po. Ano ba yung dapat na ugali maging likas sa atin bilang isang tunay na mananampalataya? Dapat daw marunong tayo magmahal tulad ni Kristo. Kagaya ko ng sinasabi ko, wala pa tayo hitay at wala tayong tutularan ng pagmamahal kundi yung example ng Panginoong Jesus. Unang-una, dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil namatay si Jesus para sa atin, binigyan tayo ng karapatan John 1:12 na maging mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, dapat daw matuto tayo magmahal. Nang sa ganun, mapatunayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi mo ng 1 John chapter 4, verse 7, nasabi ko dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos. So kung tayo nagmamahal, tulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus, ito po yung nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. At hindi lang po basta-basta ganun. Dapat daw po tayo po ay hindi kumikilala. Dapat daw tayo po ay nagmamahal ng lubusan tulad ng pagmamahal ng Panginoon na in-apply niya sa ating mga buhay. At hindi mo natatapos doon, no? Kasi yung tunay na yung mga taong hindi nagmamahal ng totoo, yung mga taong hindi nagagawang mahalin, yung mga hindi kaibig-ibig, yun ay nagpapatunay na yung mga taong hindi sila kumikilala sa Diyos. Sabi po dyan sa verse 8, at
ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung yung pagmamahal po ng Panginoong Jesus, hindi natin na i-apply, ito po ay isang ebidensya na tayo po ay hindi kumikilala sa Panginoon. At naman ma-apply po natin po lahat sa ating mga buhay na sa ganon, mapatunayan po natin na tayo po ay nasa Panginoon. Na tayo po ay mga anak ng Diyos. Nasabi pa dyan, kung ang iyong nakikita, bawa yung kapwa mo, yung tao sa paligid mo, na nakikita mo, ay hindi mo kaya mahalin, paano pa kaya ang Diyos na hindi mo nakikita? Kasi madaling sabihin, Lord, I love you. Pero pagdating sa action, yung kapwa mo, hindi mo magawang mahalin. Paano mo ngayon patutunayan sa Diyos na mahal siya? Kung hindi mo kaya mahalin yung kapwa mo na nakikita mo. Amen po, no? At nawa tayo po, matutunan natin paano magmahal ito. Dahil ito po yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ito po yung magsisend apart sa atin sa mundong ito. Ito po yung magpapatunay na tayo po ay mga anak ng Diyos. At sabi po ng Panginoon, dapat daw magmahal tayo tulad ni Kristo, tulad ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po ng verse 2 ng Efeso chapter 5. Ang sabi po dito, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kapatid, handa ka mag-ibig na alam-alam sa pag-ibig. Maaring sa asawa mo o sa anak mo o sa kapwa mo. Kaya mo ba? Pinatunayan mo ng Panginoon sa atin. Actually, wala lang tayong kapagkain sa Panginoon eh. Pero dahil sa kapag-awat pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya yung sarili niya. At yun din yung ina-expect ng Panginoon sa atin. Kaya ba natin maging selfless, alang-alang sa pag-ibig, maibigay natin sa ating kapwa? Kaya po natin yan dahil sa tulong po ng banal na Espiritu na sumasa atin. Sabi po ng 1 John chapter 4, verse 9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung paano binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, halinawa tayo din upang ma-apply natin yung tunay na pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Dapat magmahal din tayo at kahit anong grounds na nagawa sa atin, kahit gano'ng kalalim o kalala, dapat na tayo magpatawad sa ating kapwa, tulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Diyos. At pag-play na napaka-importante upang makita sa atin ang Diyos. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 12, kailanman wala pang taong nakakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nakikiganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig lamang po ang tanging susi na magpapatunay na buhay ang Diyos sa atin. Dahil ang Panginoon hindi siya nakikita, pero makikita siya sa ating buhay. Kung tayo ay nabubuhay ng punong-puno ng pagmamahal. Kaaway ba natin o hindi? May nagawa ba sa atin o wala? Kaya ibig-ibig man o hindi? Amen po. Sabi ko dito, bilang mga anak ng Diyos, magmahal tayo ng walang kondisyon. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa ganitong paraan, mapapakita at mapapatunayan natin sa mundo ito na tayo ay naiba at si Jesus ang nabubuhay sa atin. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Di ka naman ako magtatapos
Ito pong aral na ito, medyo maliit lang po. Ito pong aral na ito, binana ko po ito. Talagang blessed na blessed po ako sa mga salita ito. Mahaba siya, kaya isinulat ko po siya, kasi ayaw ko makalimutan. Ang sabi ko dyan, hindi importante kung sino ang tama at kung sino ang mali. Hindi importante kung sino ang may kasalanan at walang kasalanan. Hindi importante kung sino ang naagrabyado at nang-agrabyado. Hindi importante kung sino ang nasaktan at nanakit, kung sino ang maraming alam at ang konti ang nalalaman, kung sino ang marunong at di marunong, kung sino ang nanalo at natalo sa argumento. Imagine niyo po, kung yung mga bagay na ito importante, isang question kaya, kasi isipin niyo, yung unang malam, ang Diyos ang tama, tayo mali. Ang Diyos walang kasalanan, tayo merong kasalanan. Ang Diyos ang nag-agabyado sa atin, tayo ang nag-agabyado sa Panginoon dahil nagkasalan tayo sa Kanya. Tayo ang nananakit sa Panginoon, ang Panginoon ang nasasaktan sa ating mga pinagagawa sa buhay. Wala tayong alam. Nakalagay nga niya konti. Actually, wala tayong alam. Ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi tayo marunong, tayo mga mama. Ang karunungan na bumula sa Panginoon. At siya lang yung marunong. At yung ating katwiran, hindi maipapantay sa katwiran ng Panginoon. Hindi tayo mananalo. Kahit pinipilit ng tao na siya'y mahusay. Hindi importante ang lahat ng yan. Ano po yung importante? Ang importante, kung sino ang handang magawa, magpatawad, magtiis, magbigay sa sarili, at umibig. Yan ang importante. Sa ganitong kaisipan, si Jesus ang laging panalo. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon.